sometimes we see people doubting about their own capacity and experiencing fears at nagtatampo sa Diyos dahil akala natin hindi tayo mahal ng Diyos. In other words, we lack trust sa ating sarili or even to God. Ito marahil ang naranasan ni Zacarias. Yes, he was an upright man. Siya ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa utos at tuntunin mula sa Panginoon. Subalit, may kulang sa kanya. Ito ay ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang pananampalataya ay mahina. Actually, they have similarities in the first reading. But Manoah and his wife accept the extraordinary message of the gospel o yung mabuting balita. Hindi sila nagduda na may kapangyarihan ng Diyos na gawin ang sinabi. Dahil para sa kanila, walang imposible para sa Diyos. At naniniwala silang sa pamamagitan niya o nila, isisilang ang isang sanggol na itatalaga ng Diyos upang iligtas ang bayang Israel mula sa kanilang kaaway. At kilala natin ito, siya ay si Samson. Sa Ebanghelyo, hindi naman tinanggihan ni Zacarias ang katotohanan na magkakaroon sila ng anak na lalaki. Ngunit hindi siya naniwala na posible pala ito dahil parang masasabi nating nakakatuwa dahil sila ay kapwa na matanda at si Elizabeth ay baog pa. Totoo ngang si Zacarias ay naglilingkod sa Diyos. Pero ang kanyang isip is based on human standard and forgets the divine possibility. Hindi pala sapat yung dasal-dasal ka lamang na hindi mo isinasabuhay. Kailangan ng buong pusong katapatan at paglilingkod sa Diyos na kahit sa palagay mong ito ay napaka-imposibleng mangyari sa buhay mo. Kailangan mong maniwala at magtiwala sa Kanya. Trust in His divine providence. May kulang pa rin para sa iyo dahil hindi mo naintindihan ang grasya ng Diyos. Kahit masasabi natin na ito ay siksik, liglig at umaapaw pa. Subalit, mayroon ka pa rin hinahanap. Ito ay dahil na rin hindi mo na-appreciate ang mga bagay na bigay ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, sometimes ikaw ay nabubulag sa katotohanan because of your selfish and personal choices. Mas pinipili mong maging mabulag sa katotohanan sapagkat totoo naman, di po ba, masakit ang katotohanan. But the truth will always set us free. Dahil sa pagkapipi ni Zacarias, natuto siyang maging tapat sa Diyos. Natuto siya sa kanyang mga pagkakamali. Tayo kaya, natututo ba tayo sa ating mga pagkakamali? O paulit-ulit nating ginagawa ang ating pagkakamali o kasalanan? Para bang napakahirap gumalaw? Minsan nagiging paranoid na tayo. Akala natin pinag-uusapan tayo ng ating kapwa. Akala natin galit sila sa atin. Nararamdaman mo ito because in your conscience dictates you that you are not sincere or even true to yourself. Kaya di ka maligaya sa buhay mo. Alam niyo mga kapatid, dahil sa pagsisi ni Zacarias sa kanyang pagkakamali, natuklasan niya sa kanyang buhay na mahal pala siya ng Diyos. At hindi hiwad ang balita ng anghel na siya at ang kanyang asawang si Elizabeth ay magkakaanak. Kaya naman, ikinanta niya ang Benedictus, ang kanyang awit papuri sa Diyos dahil sa kanyang pagtanggap sa kanyang kalooban. Siya ay nagalak at naranasan ang walang hanggang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Sa ika-4 na araw ng ating Misa de Gallo, ipinaalalahanin tayo ng ating mga pagbasa. Una, always trust in God. Entrust everything to Him.
at gagawin niya ang lahat para sa atin. Sabi pa nga niya, learn from me because I am humble and meek. My yoke is easy and burden light. Pangalawa, do not let human limitations define what is possible. Instead, embrace the divine possibilities. Remember, ang kawalang pananampalataya ay magpipigil sa atin upang manatiling konektado sa pag-ibig at awa ng Diyos. Pangatlo, faith grows in silence. Ibig sabihin, we need to listen to God more and to speak less. Pakinggan ang ating takot, ang ating agam-agam sa buhay. Ituwid ang mga baluktot na paniniwala at adhikain. At pamamaraan, hayaan natin ang Diyos na maging bahagi ng ating buhay. Manalangin tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating inang si Maria, ang ina ng hapis, na maging masunurin at magkaroon ng isang matibay na pananampalataya sa kabila ng ating pagdududa at agam-agam sa buhay.